Amen. Praise God po. Minsan po, pinaka-the best sa palakpak sa Panginoon. Sa araw po na ito, it's always good to be in the presence of God. Amen po ba? No, and it's always a privilege po and opportunity na magamit po ng Panginoon for the glory of God. No, and once again, we want to also acknowledge and appreciate, no, hindi man po natin physically kasama kanina, no, to appreciate our pastors, but we continue to appreciate them. Of course, our senior pastor, Reverend Emil Benedicto, with Pastor Lizelle Benedicto and Pastora Melissa Benedicto. And also, of course, our satellite pastors, no, from Light Church Bagumbong, no, Pastor Ray Belisario, and from Bulacan, Pastor Jordan Malonzo, and now po for Light Church Pampanga, no, they're celebrating their 6th year anniversary po ngayong araw po na ito, and we're so happy and praying po for the goodness of God sa kanila po. And also from Light Church, Norzagaray, Pastor Rose Lagasa. Sino po dito, mahal po natin mga pastor? Amen? We appreciate them and we always acknowledge them. So ngayon po, no, tuloy-tuloy po tayo. And sabi nga po ni Coach Paulo kanina, no, ang ating pong team for this month ay able to build the church. No? But today po tayo po ay magkakaroon ng series break. No? And just to have a quick recap lang po sa mga pinag-usapan natin for the past weeks. Of course, unang linggo po, pinag-usapan po natin ay House of Prayer. Ayan, naalala po. No? House of Prayer. Sino po mag-agree na napakahalaga po ng panalangin sa bawat isa po sa atin? We need to make an altar or to make a place to pray to the Lord. And then last week po, second week, share po sa atin ni Pastor June is yung House of Faith. No, na mahalaga hindi lang po yung panalangin natin, but even our faith to God. And last week lang po, sinare po sa atin ni Coach Francis is yung House of Worship. No, napakahalaga po ng pagsamba po natin sa Panginoon. Okay? So today po, no, as we are going to have our series break, no, ang pag-usapan po natin sa araw po na ito ay pinamagatan po nating stay committed. No? Manatili po tayong committed sa Panginoon. At maaari po sa mga nakalipas po na araw, buwan, no, grabe po ngayon, patapos na naman po ang October. No, ilang days na lang, tapos na naman po October and November na. No, at magki-Christmas na at matatapos na naman po ang taon po na ito. No, but today po, as we are going to talk about this topic, no, I just want to ask you na po as someone, no, kamusta po ang commitment natin sa Panginoon? No, how's our relationship with Jesus? Tama po ba? Are we still living fully for Jesus? No? All out pa po ba tayo sa Panginoon? No, kasi sino po dito last January, na unang araw, unang buwan po ng taon, ito po yung naging panalangin po at naging pangako po natin sa Panginoon. Lord, I want to fully live for you. Sino po dito, yan yung prayer po natin ng January. Lord, I want my relationship, my commitment, be deeper, Lord, maging malalim yung relationship ko sa taon po na ito. Pero dumaan po ang February, dumaan ang March, ang April, dumaan ang maraming buwan, dumating po ang problema. Sino po dito, dumaan ang problema, dumaan po ng pagsubok, at maaaring nakalimutan po natin yung mga pangako po natin sa Panginoon. Amen. Or maaaring nakalimutan na din po natin yung mga plano at pangako ni Lord sa ating pong mga buhay. And right now, maybe sa atin po, we came to the point that we became frustrated. Tama po ba? Kasi matatapos na pong taon and parang wala pong nangyayari. Sino po dito? Naranasan po yon? No, you are just in the same cycle and you somehow ask the Lord, Lord, yun na ba yun? Tama po ba? Yun na yung 2024? 10 months? Lord, final answer na? Yun na ba talaga? Wala na pong twist? Wala na pong mangyayari? Sino po dito dumating sa point na gano'n? You ask the Lord and you pray to the Lord, Lord, wala na bang mangyayari? But good news, sabi mo po sa katabi mo, good news. Sabi po nga po, we still have 2 months remaining. Na may 2 pa pong buwan na natitira. And sino po naniniwala na may gagawin pa po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin? Amen?
no, may gagawin pa si Lord sa natitirang mga araw at buwan para po sa taon po na ito. No? So to see the importance of walking into the promises of God and staying committed with Jesus, no, tingnan po natin, no, let us take a look on the life of one of Jesus' disciples, closest disciples, no, none other than Peter. No, tingnan po natin yung naging buhay po ni Peter when he stayed committed with God. No, kasi makikita po natin sa buhay po ni Peter kung paano po siya nag-commit, paano po siya nanatili sa presensya po ng Panginoon. No, how Jesus, through discipleship, shaped this man into a greatness. No, at hindi lang po yon, makita po natin kung paano po si Peter namuhay fully para po sa Panginoon. Amen po ba? Excited na po ba tayo? Pero bago tayo po na magtuloy-tuloy, just may invite everyone to close our eyes. Let's bow down our heads and let us pray. Panginoon, maraming po salamat sa hapon po na ito na binigay mo po sa bawat isa po sa amin. Lord, thank you for the strength. Panginoon, nagdaan ng bagyo ng mga nakalang araw. But Lord, salamat, we are safe and sound today. Lord, ang aming mga pamilya. Salamat, Lord, sa protection, sa provision, sa strength na meron po kami dahilan para kami patuloy na magpasalamat at magpuri po sa iyo sa oras po na ito. Lord, as we continue to meditate and receive your word today, Lord, continue to open our spiritual ears and eyes to see, O God, yung kalooban mo, yung plano mo at mga pangako mo sa amin pong mga buhay. Lord, baguhin mo ang puso ng bawat isa po sa amin. Lord, as we receive your word today, patuloy na walang ibang makita kung hindi ko lamang sa amin pong mga buhay. Lord, itago mo lamang ang iyong lingkod sa iyong likuran at patuloy na ikaw isang makita at magsalita at walang ibang maparangalan kundi ikaw lamang. Lord, all the glory belongs to you at Lord, ikaw lang siyang pong kumilos sa bawat isa po sa amin. Holy Spirit, we continue to allow you and acknowledge you in this place at patuloy at malaya ka pong kumilos sa bawat isa po sa amin. Maraming po salamat. We carefully bring back to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. And everybody say aloud, Amen and Amen. Minsan po, pinaka-the best po na palakpak sa Panginoon sa hapon po na ito. Amen. So ngayon po, no, as we are going to look into the life of Peter. No, and pero bago po yan, sino po dito mag-a-agree na minsan we tend to remember Peter for denying Jesus. Na naalala po natin si Peter kasi alam po natin na dininay niya po si Jesus sa Bible. Tama po ba? Yan po yung madalas kapag meron po nagtanong sa atin, kilala mo ba si Peter? Or do you know Peter? Ang masasabi po natin, yung disciple ni Jesus na nag-deny sa kanya, yung disciple ni Jesus na sinubukang lumakad sa tubig pero lumubog. Si Peter na isang failure, tama po ba? Yun yung unang-unang pong may isip po natin when we think about Peter. But sa totoo lang po, no, hindi po yun yung image na gustong ipakita ni Jesus para po kay Peter. Maaring in the New Testament, yung failures, disappointments po, ang na-highlight kay Peter, but si Jesus po, hindi po yun ang tingin po niya kay Peter. Kasi bakit? Despite po na dininay niya si Jesus, yung buhay po niya nakasama si Jesus, lahat po ng pinagdaanan ni Peter in his ministry has really shaped him into the servant of God that he ultimately became. Ibig sabihin po, lahat po ng pinagdaanan ni Peter is a way para po makita kung ano po ba yung image na gustong ipakita ni Jesus po sa kanya. And the more we focus into the life of Peter, ngayon na pag-uusapan po natin yung buhay po, yung naging buhay ni Peter, mas lalo po nating makikita at maintindihan yung naging impact po ng Panginoon kay Peter. No? Hindi lang po dung time ng New Testament, but even when the time po that Jesus was here on earth. No, kasi po bakit? Sa totoo lang, nang wala pong ibang madalas nakausap si Peter kung hindi po si Jesus. Amen po ba? Or wala namang madalas nakausap si Jesus kung hindi po si Peter. In short, kung sa panahon po natin ngayon, no, very close po si Peter at si Jesus. No, they are like BFF o best friends forever. No, kasi lagi po sila magkasama, lagi po nakadikit si Peter. And no disciple was so frequently rebuked by Jesus as Peter. No, wala pong ibang madalas nire-rebuke ni Jesus na mga disciple kung hindi po si Peter. And no disciple ever rebuked Jesus except Peter. No, wala pong ni isang disciple ang nag-try at sumubok na i-rebuke si Jesus. Walang iba kundi po si Peter. No, na-imagine po ba natin, sino po dito may lakas kayo ng loob na i-rebuke si Lord? Kaya niyo po bang i-rebuke si Jesus? Hindi po. No, baka
matakot po tayo. But si Peter, nirebuke na po si Lord. Ang lakas po ng loob ni Peter eh. Tama po ba? No one else confessed Jesus more boldly than Peter. No, grabe po kung mababasa po natin in the New Testament, grabe po mag-express ng love po ni Peter, si Peter kay Lord, kay Jesus. No, gaano po siya ka-boldly when it comes to Jesus. But yet, sabi ko nga po kanina, no other disciple denied Jesus 3 times like Peter did. No? Grabe po. So, ibig sabihin lang po nito, that Peter was a true disciple of Jesus. No, isa po siyang totoong disciple po ng Panginoon. Kasi bakit? Being a true disciple doesn't mean you need to be perfect. Tingnan mo nga po yung katabi mo kung perfect yan. Amen? Kasi kung perfect yan, kukunin na po yan ni Lord. Amen po ba? No? Ibig sabihin, ang pagiging disciple, hindi po ibig sabihin na kailangan perfect ka. Kasi yun po yung madalas tingin ng mga tao sa paligid po natin. Amen? Being a Christian, being a disciple of God, is, kailangan perfecto ka. But hindi po, no, just like Peter, sa kabila po ng mga takot na naranasan po niya, all the weaknesses and even failures, hindi po yun ang tinignan ni Jesus. Amen po ba? Despite sa mga pagkakamali po niya, still, he really loved and pressed into Jesus. No, sumunod pa rin po siya kay Jesus until the very end. No, at makikita po natin, hindi lang po siya nanatili at sumunod kay Lord, kay Jesus, but even po si Jesus, pinili pa rin po si Peter kahit nagkamali po siya. Kahit along the way, alam po ni Lord na tong tao na to, itong si Peter, this very common man, this very impulsive man, unstable personality, itong taong nagsabi sa akin na mahal niya ako and yet iniwan niya ako, still minahal at tinanggap pa rin po ng Panginoon. Amen po. Likewise, ganun din po tayo. Ikaw at ako, tama ba, sa kabila po ng kasalanan po natin, sa kabila po ng pagkakamali natin, still, Jesus has called us to be His disciples. Tayo po ay tinawag at tinatawag pa rin po ng Panginoon maging disciple niya to shape us into the servants of God. So tanong po, kagaya rin po ba ni Peter, na sa kabila po ng kahinaan po natin, sa kabila po ng failures po natin, tanong, are we still following Jesus? Amen po ba? Are we still willing to be discipled by Jesus? No, are we still committed to Jesus? Amen po ba? Later po, I believe masasagot po natin yan. Tama po ba? So today po, no, tuloy-tuloy po tayo, basahin po natin in the book of Ephesians chapter 2 verse 10. No, sabi, pwede po ba kayo pong magbasa? In 3, 2, ready, begin. Amen po. Ibig sabihin po, kung ano man po tayo ngayon, in this very moment, ay ginawa po yan ng Panginoon para makita at mahubog po tayo sa kung paano po tayo gustong maging ng Panginoon. So ngayon po, 3 bagay lang po ang gusto ko pong ibahagi sa bawat isa po sa atin. 3 things, no, for us to learn in staying committed na maaaring makita po natin at matutunan po natin sa buhay po ni Peter. No, what we can learn, no, in Peter's life experiences that we can apply in staying committed with Jesus. Number 1 po is, in staying committed with Jesus, we will learn the importance of self-control. No? Sino po mag-agree, napakahalaga ng self-control sa ating pong mga buhay. Amen. In the Gospels po, no, makikita po natin that despite Peter's, positive trait or initiative, grabe po very close to Jesus, grabe po sumunod sa Panginoon. Go lang ng go. May kilala po ba kayong ganon? Go lang doon. Saan? Sige. Sama ko. So ganon po si Peter. Kung nasan si Jesus, nandun din po siya. No, kung nasan si Lord, sasama ko dyan. No, ganon po ka-positive yung personality ni Peter. Ganon po siya magkaroon ng initiative. But, sabi po doon, yun din po ang naging dahilan kung bakit minsan naging mapasok po si Peter. At minsan, naging mabilis, mapikon si Peter, naging padalos-dalos po siya. No, kahit po sa sobrang lapit niya kay Lord, kahit sa sobrang dikit niya kay Lord, still dumating po na na-test po yung self-control ni Peter. No, ibig sabihin po nito, kahit sobrang lapit niya kay Jesus, kahit grabe po yung passion niya to love and serve Jesus, still dumating po sa point
na naging padalos-dalos po siya sa mga sinasabi niya. At to the point po, hindi po namamalayan ni Peter, maraming times, and may mga times, naging unconscious po siya at minsan mga masasakit na salita ang lumalabas po sa kanyang bibig. Sino po dito nakaranas po noon? Minsan because of our emotions, nagiging unconscious po tayo, hindi po natin namamalayan, masasakit na salita na po yung lumalabas sa bibig po natin. No, kasi sino ba naman po hindi lalakas ang loob kapag kasama mo si Jesus? Amen po ba? Sino ba namang hindi magiging confident? Si Jesus na yun eh. Tama po ba? Si Lord na yun. No, sino ba namang hindi gugustuhin makasama si Jesus? But because of that, He became a quick-tempered person. No, dahil sa tingin po ni Peter, naging confident po siya masado, doon po na-test yung kanyang self-control. Naging mainitin po yung ulo ni Peter. Sa paano pong paraan, makikita po natin in Matthew 16:22, di ko na po babasahin, but nung time po na yon, di ba sabi ko nga po kanina, when Peter rebuked Jesus, nung time na shinare po ni Jesus yung patungkol sa kamatayan po, patungkol po sa kamatayan niya, di ba, kita naman po yung concern ni Peter kay Jesus. But during that time, it was inappropriate to rebuke Jesus. No, tama naman po na concern po siya kay Lord eh. Pero hindi po appropriate para i-rebuke niya si Jesus. Ano pa, nung time po na hinuli si Jesus ng mga soldiers, alam po natin nangyari, di ba? Agad-agad, ano pong ginawa ni Peter? Kumuha po siya, walang patumpik-tumpik, kumuha po siya ng patalim. Ano pong ginawa niya? Di ba? Inano po niya, inaano niya po doon sa soldiers, one of the soldiers ng high priest, at ano po nangyari? Naputol po yung tenga. Di ba? Makikita po natin yun in Matthew 26:51. No, unconsciously, no, sa isip po ni Peter, tama naman yung ginawa niya eh. Pinagtanggol niya lang naman si Jesus. No, but di po niya namalayan, no, his actions are no longer appropriate. No, yes, tama naman yung ginawa niya, pero hindi na po tama sa paningin po ni Jesus during that time. No, and now, sino po, may mga times katulad din po tayo ni Peter. Tama po ba? Mabilis po tayo madalas sa bugso ng damdamin po natin. No, dahil naunahan po tayo ng emosyon, minsan o madalas hindi po nagiging appropriate yung mga lumalabas sa bibig po natin. No, na imbes po na maging maayos yung sitwasyon, ano po nangyari? Nagiging magulo pa. Nagiging komplikado pa. So ganun po yung nangyari kay Peter, no, during that time. And sabi po sa Proverbs 29:20, sabi po dyan, do you see a man hasty in his words? There's more hope for a fool than for him. Ibig sabihin daw po, mas may pag-asa pa ang taong mangmang kesa naman sa taong hindi pinag-iisipan ang sinasabi. Na mas matalino pa ang isang mangmang kesa sa taong hindi iniingatan yung mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. No? But good thing. Sabi mo sa katabi mo, good thing. No, despite po sa naging padalos-dalos ni Peter, buti na lang po may discipleship. Buti na lang si Peter nakadikit palagi kay Jesus. Kasi bakit? Every time po na nagiging padalos-dalos si Peter sa mga sinasabi niya, sa mga lumalabas po sa kanyang bibig, every time po na nagiging short-tempered si Peter, still, nandun po palagi si Jesus para paalalahanan at para i-correct po si Peter sa kanyang mga sinasabi. Sa lahat po ng kanyang mga actions. Ang sino po mag-agree, masakit po ang makorek. Amen po ba? Sino po dito mga nakatanggap na ng corrections? Di ba, hindi po masarap sa pakiramdam ang makatanggap ng isang correction. No? Sino po dito gusto mong makatanggap ng correction? Masaya ka pa kapag nakakatanggap ng correction. Amen po ba? Masaya ka pa kapag nare-rebuke. Uy, salamat na kasi kinorek mo ako. Salamat, nirebuke mo. Tama po ba? Hindi po masarap sa pakiramdam. No, during that time, hindi po masarap sa pakiramdam yung naramdaman ni Peter. Kasi bakit? During that time, mostly po, nung time na kinokorrection ni Jesus, kasama po niya yung mga kaibigan niya. No, kasama po niya yung ibang mga disciples. Ibig sabihin, nung time na nirebuke po ni Jesus si Peter, andun po yung mga taong kakilala niya sa paligid niya. And alam mo po yung pakiramdam ni Peter, na teka lang naman, Lord, pwede mo naman ako i-correct ng tayo lang dalawa, pero ba't kailangan mo ako i-correct ng may mga tao na sa paligid mo? Or sa paligid ko? Tama po ba? Na-imagine po ba natin yung sitwasyon ni Peter? No, teka lang, Lord, gusto ko lang naman i-defend ka eh. Tama po ba?
Tama naman, Lord. I think tama naman nasa isip po ni Peter. Tama naman yung intention ko sa iyo, Lord. Ayoko lang naman mapahamak ka. Ending, ako pa yung mali. No, ending, ako pa yung may kasalanan. Lord, gusto ko lang naman gusto lang naman mag-care. Gusto ko lang naman, protektahan ka. Pero parang, ang ending, ako pa yung may kasalanan. Lord, nagmagandang loob lang naman po ako. Tama po ba? Sino po dito nakaranas na po noon? Gusto mo lang naman makatulong, pero ang ending, ikaw pa yung may mali. Tama po ba? Gusto naman lang naman makatulong, ending, ikaw pa yung kinorek. Ikaw pa yung nirebuke. Ano pong feeling? Masarap po ba sa pakiramdam? Amen. Anong feeling? Masakit. No, and yun po yung naramdaman po ni Peter. Tama po ba? And pwede naman po magtampo si Peter. Pwede pong iwan na lang ni Peter si Jesus. Una pa, bahala ka na nga dyan, Lord. Bahala ka na nga dyan, Jesus. Pinagtanggol na nga kita Dinefend na nga kita. Tapos ako pa yung may kasalanan. Pwede naman po gawin ni Peter yan. Amen po ba? But you know, kagandahan po kay Peter, Peter never became bitter. No, hindi po naging bitter si Peter. But rather, he grew from this experience and learned self-control. No, natutunan po ni Peter itong bagay na ito at matutunan niya magkaroon ng self-control. And church, this afternoon po, I want to tell you, maaring from January until today, sino po dito dumating sa point, na-test yung patience po natin. Taas mo ang kamay, na-test ang mga patience po natin, mga pasensya po natin, na-test yung self-control po natin. Amen po ba? Kagaya po ni Peter. Sino po dito, naging impulsive tayo? No, dumating sa point, hindi po natin namalayan, naging unconscious po tayo, mga lumalabas sa bibig po natin, hindi magaganda. Tama po, naging short-tempered tayo. No, konting problema, konting conflict, ano ba naman to? Tama ba, problema na naman. No, but today po, God is reminding you to be patient again. Amen, to be kind again, and to have self-control. Amen po ba? Kasi kung tayo lang po, di po natin kayang i-correct ang ating mga sarili. No, kung tayo lang, hindi po natin kayang i-rebuke yung ating pong mga sarili. Pwede, panandalian lang. Tama po ba? Kumalma ka muna. Tama po ba? Chill ka lang. Pwede po, tama po ba? Pero panandalian lang. Pero saglit lang. Pero kapag may kiskisa na ulit, wala na, babalik na naman po sa dati. No? Pag may problema, balik na naman po sa dati. No, kung tayo lang po sa sarili natin, di po natin kaya. Amen? But I tell you po, sa mga natitirang 2 buwan ng taon, panalangin mo, maayos yung character mo, maging maayos yung attitude mo, lapit ka lang kay Jesus. Amen? Lapit lang po tayo kay Jesus. No, dikit ka lang kay Jesus. Sabi ko nga po, salamat sa Panginoon. Meron po tayong mga pastor, mga leaders, na willing po tayong i-disciple. But I do believe po that the one who demonstrated true discipleship is none other than Jesus. No, si Lord po ang nagpakita ng totoong discipleship. So let Jesus correct and rebuke you. Amen po ba? Maraming kamaririnig ng mga salita sa mga tao na sa paligid po natin, but what only matters is yung sasabihin sa'yo ni Jesus. Kasi bakit? Ako po naniniwala that only Jesus can fix our characters and can fix our attitudes. Amen po ba? Si Jesus lang po ang kayang magbago ng ang ating pong mga buhay. No, yung katabi mo, hindi po niya kayang baguhin ang buhay mo. Amen po ba? But only Jesus can change our lives. And you know po, after po tanggapin ni Peter, lahat po ng corrections, lahat ng rebukes niya mula sa Panginoon, mula kay Jesus, ito na lang po nasabi ni Peter. Sabi po sa 1 Peter chapter 2, verses 21 to 23. Pwede po ba? Alternate po tayo. Basahin po natin yung verse 21. With confidence, with boldness. Pwede po in 3, 2, ready, begin. Amen. Verse 22, He never sinned, nor ever deceived anyone. Verse 23, sabay-sabay po nating basahin. He did not retaliate when He was insulted, nor threaten revenge when He suffered. He left this case in the hands of God who always judges fairly. Grabe po, no? Ibig sabihin, si Peter po nagsabi personally
na nakasama niya po si Jesus araw-araw, alam niyo, gusto niyo na example? Wag ako yung tignan niyo. Tignan niyo ang nagbago sa akin. No, si Jesus ang tignan niyong example at siya ang sundin niyo. Kasi po bakit? Sabi po ni Peter, kung ako lang, hindi ako perfect. Amen po ba? Kung ako lang, nagkakamali din ako. Nagkakasala din ako. But you know, sabi po ni Peter, yung nagbago sa akin, si Jesus, kailanman hindi siya nagkamali. Kailanman hindi siya nagkasala. Kailanman anumang ginawa sa kanya, never siyang nagalit at naghigante. Sabi niya, wag niyo akong tignan niyo, but tignan niyo si Jesus. Kasi po bakit? When you start to look at Jesus, when you start to follow Jesus, you would become more like Him. Amen po ba? Kasi kung sa tao lang po tayo titingin, maaring matisod po tayo. Amen? Kung sa tao po tayo titingin, maaring ma-disappoint tayo, ma-discourage tayo. Ayoko na nga umatin dyan sa church kasi ganito naman yan, ganito. Amen po ba? Ayoko na nga, kasama yan kasi parang ganyan. Tama po ba? Maaring ma-disappoint po tayo, but when we look at Jesus, because God is perfect, si Lord lang po ang kayang magbago sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? If you believe on that, palakpakan po natin ang Panginoon sa hapon po na ito. Number 1 po, no, in staying committed, we will learn the importance of self-control. Pangalawa po, is of course, in staying committed, we will learn the importance of humility. Sino po mag-agree? Napakalaga po ng humility sa ating pong mga buhay. Amen? At hindi lang po inayos at binil po ni Lord yung attitude at self-control ni Peter, but even his character, no, his humility, ay inayos din po ng Panginoon. Sa paano pong paraan? No, I believe, alam na alam po natin yung tagpo. No? When Jesus said to his disciples, on the night of his betrayal, tama po, hindi ko na lang po nailagay siya, sabi po sa Matthew 26:31, di ba? Familiar po tayo dito sa verse po na ito. Nung time po na sinabi ni Lord na sa gabing ito, ako'y iiwan yung lahat. No? Sabi ni Lord, gaya ng sinasabi ng kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Then pagdating po ng verse 33, no, pag-jump po ng verse 33, grabe po, sumagot po si Peter after pong sabihin ni Lord na, hindi, alam ko, darating yung point na ako ay ipapako sa krus, ako ay papatayin to be a sacrifice, to save you, sabi ni Lord. Alam ko lahat, ako ay iiwan nyo. Pero alam po natin yung scenario, sumagot po si Peter with what? With boldness, with confidence. Sama po ba? Sabi po ni Peter, naku, Jesus, hindi ko po kayo iiwan. Hindi ko po kayo iiwan. Iwan man kayo ng lahat, pero ako, mananatili ako at hindi kita iiwan. Sino po dito may kilalang ganyan? Tama po ba? Ang lakas po magsabi kay Jesus na hindi siya iiwan, pero siya yung unang-unang nawala. Amen po ba? January 1, Lord, mula January 1 hanggang December 31, Lord, I will stay committed. Lord, mag-i-stay ako sa iyo, hindi kita iiwan. Pagdating po ng March, di mo na makita kung nasaan. Amen po ba? Di mo na mahanap kung nasaan. May kilala po ba kayong ganoon? Amen. I believe wala naman po dito. Lahat po tayo mag-i-stay sa Panginoon. Amen. So yun po, no? Yun po yung sinabi po ni Peter. Lakas po niya magsabi kay Jesus na hindi niya po iiwan si Lord. But to make the long story short, alam po natin nangyari. Siya yung unang-unang nawala. You know, Peter was so sure by that time, nung sinabi niya po yun sa Panginoon, grabe po, ang yabang po ni Peter. Tama po ba? He was so overly confident for himself. And yet, he ended up denying Jesus. Hindi lang po isa. Hindi lang po dalawa. Ilang beses po? 3 beses. Grabe po, no? But listen to me, church. Alam niyo po kung sa tao po ginawa ni Peter? Tama po ba? Baka kinahiya na po si Peter. Na kung sa tao po ginawa ni Peter yon, yabang mo pa, ha? Di mo pala iiwan, ha? Baka pinagtawanan na po siya. Amen po ba? Kung sa tao po yun ginawa ni Peter, baka pinagchismisan na po siya. Naku, ito na nga, kilala niyo ba yung isa sa mga disciple ni Jesus? Peter ata yung pangalan nun eh. Grabe, ang lakas niya magsabi na hindi na daw iiwan si Jesus. Pero nung nagka-problema nung kakiskisa na, iniwan niya na si Jesus sa era eh. Tama ba? Kung sa tao po ginawa ni Peter yon, maaring kinondemn na po si Peter. Amen po ba? Pero buti na lang hindi po ganun si Jesus.
No? Maaaring nakaka-disappoint po yung ginawa ni Peter, pero hindi po yun ang tinignan ng ating pong Panginoon. Still, Jesus used this experience to shape Peter. So that why? So that Peter learns to be humble. Nang matutunan po ni Peter maging humble. And sino po mag-agree po sa akin na wala naman po masamang maging confident? No? Okay lang naman po maging confident. Na wala naman po masamang magkaroon ng mga bagay na meron po tayo ngayon. Amen po ba? Maaring possession, fame, possessions, or ano man po mga bagay na meron po tayo. Wala naman problema dyan. Tama po ba? Kung ingat po, ibigay po ng Panginoon and for His glory, wala pong problema. But minsan, maaring kagaya po ni Peter, di natin po namamalaya, nagiging mayabang na po tayo. No, nung dating walang-wala po tayo sa Panginoon, sino po dito? Masaya po tayo nung panahon na walang-wala naman po tayo sa Panginoon. Amen? Grabe po tayo mag-express ng love natin kay Lord. Grabe po tayo all out. Pero sino po dito dumating sa point nung tinugon na po ni Lord yung mga panalangin po natin, nasa na po tayo? Amen po ba? That's why recently po gustong-gusto ko po yung kantang Great Is. Sino po nakakinig na po nung kantang Great Is? No? Hindi ko na po kakantahin kasi hindi naman po ako singer. Pero sabi po dun sa chorus, sabi po, di ba, when I look back over my life and I think how good you have been, my soul sings, great is your faithfulness. Sino po mag-agree kung titingnan po natin yung buhay po natin nang walang-wala po tayo sa Panginoon? Ang sarap naman po, amen, masaya maglingkod sa Panginoon. And I'm really thankful sa Panginoon kasi noong mga panahon na walang-wala po ako, andun po ang Panginoon, kasama ko ang Panginoon. At ngayon po, nasa grasya ni Lord, na sapat-sapat na yung mga bagay na meron po ako. Salamat sa Panginoon kasi nandito pa rin ako, naglilingkod po sa Kanya. Amen. At yun po ang panalangin ko po sa bawat isa. Walang problema sa mga bagay na binibigay po natin or meron po tayo. Walang problema sa promotion. If God has leveled us up, wala pong problema doon. But I hope and pray, the more po na pinopromote po tayo ng Panginoon, the more po na bumababa pa rin at nakaapak pa rin po yung ating mga paa sa lupa. Amen. The more that God is blessing us, the more po tayo po ay nagiging humble sa Panginoon. Amen. Kaya after po maranasan po yun ni Peter, after po na i-rebuke po siya ng Panginoon, ito na lang po nasabi po ni Peter. In 1 Peter chapter 5 verses 5 to 6, sabi po dyan ni Peter, be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. Verse 6, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. No, after po maranasan po yun ni Peter, ang naging life message po ni Peter is humility. Kasi sabi po doon, be clothed with humility and humble yourselves. In other words po, no one can make you humble, but you must decide to humble yourself. Eh wala po makakapagpa-humble sa atin, but tayo po ang magde-decide to humble ourselves. So nakita po natin how Jesus' relationship and discipleship transformed Peter from being an impulsive man and having an unstable personality to being a true servant of God. Amen po ba? And now, pangatlo and the last, patapos na po ako. Ano po yung una? In staying committed, we will learn the importance of self-control. Pangalawa, we will learn the importance of humility. And pangatlo and the last, in staying committed, we will learn the importance of being fully involved. Na sino po mag-agree, napakahalaga ng involvement po natin sa Panginoon. Amen po ba? Sino po mag-agree that true servants of God are participants, not spectators, contributors, and not consumers. Now, true servants of God are always found in the middle of the action. Ang totoo daw pong disciple ng Panginoon, ang totoong lingkod ng Panginoon, ay nakikita sa totoong laban, sa totoong action in the field. Kaya sino po mag-agree? Minsan, mapapansin po natin, kaya hindi maayos-ayos yung attitude po ng isang tao. Hindi maayos-ayos yung character, kahit ang tagal na po sa Panginoon, kasi hindi na nagpa-participate.
No, hindi na po nag-i-involve. Ayaw na magpasakop. Ayaw nang makinig. Naka-experience po ba kayong ganon? Hindi na marunong makinig. No, ayaw nang mag-submit. Nanonood na lang. Naghihintay na lang na may magkamali. Tama po ba? Naranasan niyo po ba? Bahala na nga kayo dyan. Tama po ba? Or yung iba, tumatanggap na lang. Pero wala nang ginagawa. No, hindi na po nag-contribute in the kingdom of God. Okay na ako. Dito na lang ako. O, kaya na nila yan. Kaya na po ba kayo gano'n? Kaya na nila yan. Kaya no wonder, church, wala po talagang character building na mangyayari. Wala pong Christ-likeness sa mangyayari kapag palaging missing in action. Sabi mo sa katabi mo, missing in action. No, naka-encounter na po ba kayong gano'n? Kapag good times lang present, kapag may blessing lang present po, may blessing eh. Tama mo ba? Kapag blessing lang in action. Pero kapag wala na, wala nang blessing, pass muna. Tama ba? Busy na ako kasi dami ko nang gagawin, dami ko nang habulin. Amen mo ba? Pag ayos na ng buhay, missing in action. Tama mo, mahirap po pag ganon. But kabaliktaran po ang ginawa po ni Peter. In season and out of season, Peter was often involved in what Jesus is doing. No, may blessing o wala, andun si Peter. May kiskisan, may problema, may pagsubok o wala, nandun po si Peter. Tama mo ba lahat po nga ata ng importanteng events na nangyari po kay Jesus, nandun si Peter. Amen po ba? In action po lagi si Peter. No, nung time po na lumakad si Lord sa tubig, di ba ano pong ginawa ni Peter? Tumalon po siya sa tubig. At sinundan niya po si Lord, nag-join po siya kay Jesus. Ano pa po, on the Mount of Transfiguration, nung nireveal po ni Lord yung glory niya, asan po si Peter? Ando na naman. Kasama na naman ni Jesus. Ano pa po? Saan pa po? When Jesus raised Jairus' daughter from the dead, again, ando na naman po si Peter. Grabe po, in perfect attendance palagi si Peter. Saan pa po? Hindi lang po yun. Even before the crucifixion, kahit lahat na ng mga tao nagsialisan, asan po si Peter? Nandun po si Peter na natili very close to Jesus as he could get. Kung kano kalapit ang kaya nang gawin, lumapit siya sa Panginoon. Now, Peter committed to be personally involved, so he was always found close to the heart of the action. Grabe, kahit po nagkamali si Peter, kahit naging short-tempered si Peter, kahit naging mayabang po siya, hindi po yun yung naging dahilan para iwanan na si Jesus. He remains involved despite of his failures. Nanatili, nag-remain si Jesus, si Peter kay Jesus. And same thing din po sa atin. Sino po magaging hindi po tayo perfect? Amen, walang perfecto po. Kahit po ako, nagkakamali din po ako, nagkakasala po ako. Maraming times, nagpa-fail din po ako. But it will not be the reason for me to walk away at iwan po si Lord. And it will not also be the reason para iwanan po natin ang Panginoon. Kasi po bakit? Kasi maayos lang ang buhay mo. Maayos lang yung attitude mo, yung character mo when you only stay in the presence of Jesus. Amen? Gusto mong umayos yung buhay mo? Manatili ka sa presensya ng Panginoon. No? If you want na maging maayos yung lakad mo sa Panginoon, stay in the presence of God. And as a servants of God, no, we must develop this trait of being involved. No, maaaring dumating po sa point, sa mga lumipas na buwan, napagod ka na, ayaw mo na mag-involve. Lord, hindi ko na kaya. No, naging spectator ka na lang, Lord, okay na ako dito. Taga-dood na lang, taga-consume naman, okay na Lord, umahat naman ako every Sunday, nakaka-receive naman ako ng Word of God, nagko-consume naman ako. No, maaaring for the past months, naging ganyan po tayo, but I hope and pray for the last 2 months, hindi pa po huli. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli? No, you will contribute, tama po ba, you will involve, haba pa yung pasensya mo, you will involve yourself sa lahat po ng mga gagawin mo. You will involve in the ministry. You will love again. You will show kindness again. Amen po ba? Kasi sino po mag-agree? Ikaw at ako ay mahalaga po sa simbahang ito. No, all of us are important here in this church.
No, your involvement in the church is important. No, lahat po tayo ay may part na kailangan gawin sa loob po ng simbahan. Kaya po, dinescribe po ni Paul no, yung body ng Christ, yung body of Christ as a body, as a physical body. Kasi sabi po ni Paul, kagaya po ng katawan po natin, the only way for the body to be healthy and to grow, kailangan daw po lahat ng joint, lahat ng part, ginagawa nila yung part nila. Tama po ba? Magiging healthy ang isang katawan kapag lahat ng part ginagawa. Kasi kapag may problema ang isang parte ng katawan, madadamay ang iba. Amen po ba? Tama po, pag sumakit ang ngipin mo, parang hirap ka na din makabangon. Parang buong katawan po yung masakit. Amen po ba? So same thing din po in the body of Christ. If all of us are doing our part, magiging maayos po ang simbahan. Magiging maayos pong ating pong mga buhay. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4 verse 16, pwede po ba kayo naman po ang magbasa in 3, 2, ready, begin. Amen. So, ibig sabihin po, kapag po tayo nagsama-sama, nagtulungan, na magiging maayos, ang simbahan, ang body of Christ. And sabi po, yes, we are the church, but the one who is building the church is none other than Jesus. Tama po na ginagawa po natin yung part natin sa loob ng simbahan, but I do believe that still Jesus is the one building us. No? So that's why let's continue to stay committed and be involved in Jesus, on what Jesus is doing. And I pray po and I hope po na saan man po tayo dali ng Panginoon, maaaring sa trabaho po natin, sa school, sa community, but saan man po tayo dali ng Panginoon, let us stay close to the heart of the action. No, let's stay close to where Jesus always is, Lord, kung nasan ka man, nandun ako. Let's stay close of what God is doing in our lives, in our church. Tama po ba merong kiskisan? Madaming problema at pagsubok ang darating. But let us continue to remember that Jesus is the good shepherd and He is leading us to good places. And as I end po, no, tapos po ako, tandaan po natin, no, that as we stay close to Jesus and follow Him step by step, we can be assured that where we are headed is always from glory to glory. No, kung saan man po tayo lumakad, kung saan man po tayo dalhin ng Panginoon, saan man po tayo pumunta, dahil una pa lang maayos na po yung puso natin sa harapan po ng Panginoon, magiging maayos po yung dadaanan po natin at kung saan man po tayong lugar pupunta. Amen po ba? Today, church, it doesn't matter where we are at now in our love for Jesus. Hindi po nagmamatter sa Panginoon. Kung nasan man po tayo, maaring for the past days, past weeks, months, nagkamali tayo, nagkasala tayo, hindi po natin alam kung paano bumalik sa Panginoon. But God is not looking to it. Hindi po yung tinitingnan po ng Panginoon. But God is looking to our hearts and willingness to follow and obey Jesus. Now, what matters is that we will yield ourselves completely to Jesus like Peter. Today po, no, our prayer is to continue to exercise the self-control, growing in humility, and becoming a loyal servant of God who will follow Him every step of the way. Amen po ba? Sino dito excited na patuloy na manatili sa presensya po ng Panginoon? Amen? Sino po dito excited na to continually commit our lives to Jesus? Amen po ba? So if you are ready now, today I just want to invite everyone to stand up. Tatayo po tayong lahat as we continue to come into the very presence of God right now. And habang po tayo tumatayo, I do believe that the very presence of God is here in this place. And as we are closing our eyes, pipikit po natin ang ating mga mata sa lugar po na ito, sa oras po na ito. And while we are closing our eyes today, patuloy po nating hanapin ang presensya po ng Panginoon. Don't mind the people around you. Don't mind the problems, the trials na maaring meron ka ngayon. Huwag mo nang isipin. Because I do believe that God is here in this place at patuloy na willing ang Panginoon na yakapin ang bawat isa po sa atin sa lugar po na ito.
And as we continue to contemplate, ano man po yung, saan man po tayo nakatayo ngayon, let it be our altar today. Maging altar po natin sa lugar po na ito. As we continue to stand in the very presence of God. As we continue to come into His presence right now. Patuloy po natin siyasatin ng Panginoon. Patuloy po natin buksan ang ating mga puso. Let's continue to have a humble spirit right now and acknowledge the Lord. Patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras po na ito. Lord, maaring for the past months, mula January hanggang ngayon, Panginoon, kagaya ni Peter, O God, naging padalos-dalos kami, O God. Nawala kami ng self-control, ng patience. Lord, di namin namalaya, naging conscious kami sa mga bagay, sa mga salita na lumalabas sa aming mga bibig. But Lord, right now, we continue to humble ourselves to you, coming into your presence. Lord, patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanan, pagkakamali na aming nagawa, O God. At Lord, sa patuloy naming paglapit sa iyo, Panginoon, patuloy mo kaming yakapin ng iyong grasya, O God, at patuloy na maramdaman namin muli ang iyong pag-ibig sa lugar po na ito. Come on, church, if that is your prayer, I'm giving you time right now. I'm giving you time, a moment to speak to the Lord. Talk to the Lord right now. Come to His very presence, Lord. Patuloy namin inaaklalis, O God, that apart from you, we are nothing, O God. Yes, God. Lord, kung kami malayo sa iyo, Lord God, wala kami magagawa. Kung kami malayo sa iyo, Panginoon, wala kami. But Lord, right now, as we continue to worship you, as we continue to remember you, Lord, ina-acknowledge ka namin, Panginoon. At sinasabi namin, Lord, kailangan ka namin sa aming mga buhay. Just like Peter, Lord, maaring mga failures namin, disappointments, ang naglalayo sa amin, papunta sa iyo. But Lord, just like Peter, patuloy kaming didikit, patuloy kaming lalapit, kasi naniniwala kami that only you can only change our lives. Yes, God. As we continue to worship God in this place, church, let's continue to open our mouth to the Lord right now. Hallelujah. Jesus, ikaw ang aking gabay. Yes, God. Pagmamahal mo sa akin ay walang kapantay. Di man ako karapat-dapat. Come on, church, let's continue to open our mouth. And if you want to lift up your hands right now, as we worship God in this place, Jesus, ikaw ang aking gabay. let this song be your prayer right now. Pagmamahal mo sa akin Yes, Lord. ay walang kapantay. Di man ako Lord, di man kami karapat-dapat. Pinili mo Pero dahil sa iyong pag-ibig, O God, we are here standing in your grace, O God. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Come on, let's say to the Lord right now and declare, Jesus, di mangangapa. Jesus, sa'yo'y mamamagasa. Di man maunawaan, basta't kasama kita. Aking Panginoon. come on, church, let's continue to worship God in this place. Patuloy po natin siyang awitan at sambahin with all of our strength right now. Let's go. Jesus, Jesus, ikaw ang sandigan ko. Salita mo lang ang lagi kong panghahawakan. Pag-ibig mo lamang ang kailangan ko. Yes, Lord. Sa buhay ko. Dumaan man
kabila, Panginoon, ng aming mga pagkakamali, pagkakasala, just like Peter, Lord, hindi mo tinignan yung aming mga failures. Hindi mo tinignan, Panginoon, yung aming mga disappointments, discouragement. But Lord, you're looking, and you're always looking into our hearts right now. And Lord, we are promising right now to you, Lord, sa mga natitirang buwan ng taon na ito, Panginoon, Lord, we'll continue to involve again our lives to you, O God. Patuloy kami na isusunod sa iyo, Panginoon, ano man ang mangyari. Lord, sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na aming pagdadaanan, Lord, mananatili kami sa iyong presensya. Panginoon, tama na, O God, that we will not just consume. Hindi na kami mag-observe. Panginoon, hindi na kami maging spectator. Maghihintay na may magkamay. But Lord, we will continue to involve ourselves sa iyo. Lord, patuloy kaming lalakad sa mga pangako mo sa aming mga buhay. Lord, patuloy kaming susunod sapagkat kami naniniwala, O God, na ikaw lamang ang siyang magbabago sa aming mga buhay. Come on, church, say to the Lord right now, continue to promise it to the Lord, no matter what happens, susunod kami sa iyo, Panginoon. Lalakad kami sa mga pangako mo, O God. Salabahan na naman. Come on, church, say to the Lord right now. Buong buhay ko'y sa'yo lamang, susunod sa'yo. Come on, mag-ipanalangin po ng bawat isa po sa atin sa lugar na ito. Sa'yo lamang, susunod sa'yo. Buong buhay ko'y sa'yo lamang, susunod sa'yo. Buong buhay ko'y sa'yo lamang, susunod sa'yo. Buong buhay ko'y sa'yo. Jesus, di magagamba. Jesus, sa'yo'y mamamagasa. Di man maunawaan, basta't kasama kita. Jesus, di magagamba. Di magagamba. Jesus, sa'yo'y mamamagasa. Di man maunawaan. Di man maunawaan. Yes, O God. Di man maunawaan, basta't kasama kita. Aking Panginoon. Yes, O God. Salamat, Panginoon, sa grasya mo, O God. Come on, church, let's need to open our mouth to the Lord and thank God. Lord, sa hapon po na ito, patuloy, O God, na ano man ang aming mga natanggap, ay patuloy, Panginoon, na siyang maghari sa aming mga buhay. Lord, ano man ang aming bawat salita na aming tinanggap sa hapon po na ito, patuloy, Panginoon, na manatili sa aming mga puso at lakaran yung pangako mo sa aming pong mga buhay. Lord, thank you for fixing our attitude, for fixing our character, for reminding us again, O God, the importance of self-control, O God, for reminding us again to be humble in your very presence, O God, and to remind us to involve, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, to involve in serving you, and to involve in worshiping you, O God. Lord, maraming salamat sa salita mo na patuloy namin panghahawakan sa aming pong mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for you're so good in our lives. Lalabas kami, Lord God, sa lugar na ito, dala-dala yung mga pangako mo, Lord. Lalabas kami sa lugar po na ito, dala-dala yung, Lord God, yung mga pusong na bago, Panginoon, at pusong willing na sumunod sa iyo sa hapon po na ito. Maraming salamat. Church, patuloy po nating itaas ang ating mga kamay sa lugar po na ito as we continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. May the Lord space shine upon you. I receive. May the Lord bless the works of your hands. I receive. May the Lord expand your territories. I receive.
May the Lord continue to give you wisdom. I receive. May the Lord give you love, I receive. joy, I receive. peace, and hope. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say loud, Amen and Amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ng gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating pong mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.